Isang pinagpalang hapon po sa bawat isa. Narito po tayong muli sa ating Bible study tuwing hapon dito po sa Rema Philippines. At ngayon po hayaan po natin na magpatuloy po tayo sa ating pong pinag-aaralan ngayong hapon. Kahapon po na may bago tayong pinag-uusapan na bagong topic na patungkol po yung sa three great blessing in Christ. Amen po. Yung tatlong blessing na makukuha mo kay Kristo. At yun po, yung nabanggit po ni Pastora Des, yung boldness or liberty of speech in prayer. Ayan po, no? Tas number 2 po tayo. Ngayon, ang pag-aaralan po natin yung na tatlong blessing na makukuha mo kay Kristo. Three great blessing in Christ. Number 2, access with confident assurance of an answer. Amen po. Hayaan po na bago tayo magsimula, tayo po ay manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa dakilang pangalan ni Jesus, samahan niyo po kami sa hapong ito. Bigyan mo kami, Lord, ng daan ng pagkaunawa, bukas na tenga, bukas na mata. Hayaan mo, Lord, na maunawaan namin. At patuloy, Panginoon, na maturuan kami ng iyong mga salita sa hapong ito. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita sa hapong ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayun. Three great blessing in Christ. Number 2 po tayo. Access with confident assurance of an answer. Amen po. Ang ganda po, no? Na ito po yung pangalawa po sa blessing na makukuha natin pag tayo po ay na kay Kristo. Yung access with confident. May basahin po ko sa inyo rito sa Hebreo chapter 4 verse 14 to 16. Basahin ko po sa inyo. Sabi niya, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya, yamang mayroon tayong dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan sa harapan ng Diyos. Walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Verse 15, ang dakilang saserdote nating ito ay nakauunawa sa ating mga kahinaan sapagkat sa lahat ng para ay tinukso siyang tulad natin, ngunit hindi nagkasala. Verse 16, kaya't huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos at dooy kakamtan natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito. Amen po. Praise the Lord. Yung pangalawang blessing na nakuha natin dahil kay Kristo, yung access with confident, yung sabi niya po rito, meron tayong saserdote na pumasok sa kalangitan sa harapan ng Diyos. Amen po. Magkaroon tayo nung tinanggap natin si Jesus, sa buhay natin si Kristo po ay nasa kalangitan ngayon, nandun siya ang dakilang saserdote. Ang sabi niya, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya, yamang mayroon tayong dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan sa harapan ng Diyos. At sa natukoy niya po dito, walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Amen po. Si Jesus po ay umakyat ng langit at ngayon siya po ay nandun sa kalangitan, siya po ay ang saserdote natin doon at ang sabi niya po dyan, ang dakilang saserdote natin ito ay nakauunawa sa ating mga kahinaan. Amen po. Alam ng Diyos ang ating mga kahinaan, naunawaan niya ang ating mga kahinaan. Sabi niya, sapagkat sa lahat ng para ay tinukso siyang tulad natin, ngunit hindi nagkasala. Verse 16, sabi niya po, kaya't huwag na tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos. Amen po. Sabi niya, huwag na tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos at doon kakamtan natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan nating ito. Amen po. Praise God. Yung pangalawang blessing na nakuha natin kay Kristo ay nagkaroon tayo ng access doon sa kalangitan. At nagkaroon tayo ng access at nagkaroon tayo ng kumpiyansa o confident na sigurado yung assurance sa kasagutan ng ating mga panalangin dahil nagkaroon tayo ng access doon sa kalangitan at ang access natin sa langit ay walang iba kundi si Jesus na tinanggap natin bilang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay. Amen po. At alam niyo po, nung nagkaroon tayo ng access, meron tayong access sa langit, kaya may assurance tayo na pakikinggan at sasagutin ng Diyos ang ating mga panalangin. At praise God kasi po, napakadali na lang lumapit sa Panginoon.
napakadali na lang tumawag sa Diyos. Kasi alam niyo po, nung Old Testament, ang access ng tao para makatanggap ng sagot sa panalangin ay ang saserdote, katulad ni Aaron. Ngayon, ang tao po, kailangan nila, ng Old Testament, kailangan nila ng saserdote na lalapitan nila, at ito ang magiging access nila para sila ay pakinggan ng Panginoon at para sila ay patawarin ng Diyos. Ang gagawin ng saserdote, magpapatay ng isang hayop, at yung dugo nito iwiwisik sa mga tao, magsisilbing kapatawaran sa kasalanan nila, paglilinis sa kasalanan nila, para mapakinggan ang mga dalangin nila. Ganun ang way ng access nila papunta sa Diyos. Ang hirap. Na kailangan mo pang na pumatay ng hayop para doon sa na magkaroon ka ng access doon sa Diyos. Amen po. Maghahandog sa Diyos para tanggapin ang kapatawaran. Maghahandog sa Diyos para sa paglilinis, yung dugo na magsisilbing pangwiwisik sa kanila para sa kapatawaran at kalinisan sa kanilang mga kasalanan. Mahirap ang paglapit sa Diyos dahil yung access nila ay kailangan pumunta sila sa saserdote at papatay ito ng hayop, at yung dugo nito ang magsisilbing linisan, kapatawaran ng kasalanan nila para mapakinggan yung mga dalangin nila. Amen po. At katulad po ng isang story po dito sa Biblia, na makikita po natin dito yung kwento ng Kanineya. Na makikita natin na ang laki ng blessing nung natanggap natin si Jesus sa buhay natin. Kasi dito po, yung kwento ng yung Kanineya na to, yung pananalig ng isang Kanineya, pero hindi po natin pag-uusapan yung doon about sa pananalig ng Kanineya. Pag titignan natin dito kung paano hinarap ni Jesus itong babaeng Kanineya na to na humihingi ng tulong sa Diyos. Ang sabi niya po rito, verse 21 ng Matthew chapter 15, umalis doon si Jesus at nagpunta sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Lumapit sa kanya ang isang Kanineyang naninirahan doon at malakas na sinabi, Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Humihingi siya ng habag sa Diyos. Humihingi siya ng awa sa Diyos kay Jesus. At ang sabi niya po dyan, ang anak kong babae ay inaalihan ng demonyo at masyadong pinahihirapan. Ito pong babaeng Kanineya ay humihingi ng awa sa Diyos, ng habag sa Panginoon, dahil yung anak niyang babae ay inaalihan ng demonyo at masyadong pinahihirapan. At ngayon, tignan po natin yung response ni Jesus dito, that time. Ang sabi niya po rito sa verse 23, ngunit gaputok man, di tumugon si Jesus. Tignan niyo po, may isang babaeng Kanineya doon na lumalapit kay Jesus na ang response ni Jesus, hindi niya pinansin. Amen po, hindi pinansin ni Jesus. Gaputok man, di tumugon si Jesus. Ibig sabihin, walang response, walang tugon si Jesus. At ito po, at lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, pagbigyan na nga po ninyo at nang umalis, siya'y nag-iingay at susunod-sunod sa atin. Ito pong babae na to, sa kabila ng walang response si Jesus, sundan pa rin si Jesus, nag-iingay, humihingi ng awa sa Diyos. At ang ito po, no, sabi nga ng mga alagad, pagbigyan nyo na po Panginoon para manahimik na, umalis na. Amen po, ang sabi ng Panginoon, sumagot si Jesus, sa mga tupang naliligaw ng sambahayan ng Israel lamang ako sinugo. Amen po. Tignan niyo po ang response ni Jesus. Sabi ni Jesus, sa bayan, sinugo ako. Sabi niya po dyan, sumagot si Jesus, sa mga tupang naliligaw ng sambahayan ng Israel lamang ako sinugo. Ibig sabihin, ang pangako ng kagalingan ni Jesus, na ang kagalingan ng pangako ng Diyos ay para sa mga Israelita lang. Ito pong babaeng Kanineya ay hindi Israelita. At ngayon, ang ginawa ng babae, ngunit lumapit sa kanya ang babae, lumuhod sa harapan at ang sabi, tulungan ninyo po ako, Panginoon. Naglumuhod na itong babae na to dahil sa gusto niyang makakuha ng awa ng Diyos, na matanggap ng kagalingan doon sa anak niya. Lumuhod na ito sa harapan ng Panginoon, nagmakaawa na ito sa harapan ng Panginoon. Pero tignan niyo po ang response ni Jesus that time. Verse 26, sumagot si Jesus, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagi sa mga tuta. Amen po. Ang response ni Jesus, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak para ihagi sa mga tuta. Ibig sabihin, ang sinasabi ng Panginoon,
na ang pangako ng kagalingan ay para sa mga anak ko lang. Kaya, yung blessing na nakuha natin sa Panginoon, yung great blessing na nakuha natin kay Kristo, na tayo po ay actually itsapwera rin sa Diyos. Hindi tayo kasama sa pangako ng kagalingan, hindi tayo kasama sa pangako ng Diyos, pero praise the Lord, nung time na nagkaroon tayo ng relasyon sa Panginoon, nagkaroon tayo ng pananampalataya kay Jesus, tinanggap natin si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas natin, nagkaroon na tayo ng access sa langit. Hindi na tayo katulad ng isang Kanineya na to, na hindi magre-response ang Diyos, hindi tutugon ng Panginoon kundi sa paglapit mo sa Panginoon, may assurance tayo, nasasagutin tayo ng Panginoon. Bakit? Kasama na tayo sa pangako ng Diyos. May access na tayo sa langit. Walang iba kundi si Kristo Jesus na ating Panginoon. Kaya ang sabi rito ng Efeso chapter 2, babasahin ko po sa inyo. Sa Efeso chapter 2 verse 12 to 18. Alalahanin ninyo na noong unang panahong iyon, hiwalay kayo kay Kristo. Hindi kabilang sa bayang Israel, at di saklaw ng mga tipang nasasalig sa pangako ng Diyos. Nooy nabubuhay kayong walang pag-asa at walang Diyos. Ngunit, verse 13 ng Ephesians chapter 2, ngunit ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo, ito po yung blessing na nakuha natin sa pakikipag-isa natin sa Panginoon. Ngunit ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayong dating nasa malayo, ay nailapit sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Na dati malayo tayo sa Diyos, na dati hiwalay tayo sa pangako ng Diyos. Ngayon, malapit na tayo at kasama na tayo sa pangako ng Diyos. Mabasahin pa po ako sa inyo dito sa Galatia. Galatia chapter 3, verse 26 to 29. Ang sabi rito, dahil sa inyong pananalig kay Kristo Jesus, kayong lahat ay anak ng Diyos. Sapagkat ang lahat ng nabautismo kay Kristo ay pinananahan ni Kristo. Wala nang pagkakaiba ang Hudyo at ang mga Griego, ang alipin at ang malaya, ang lalaki at ang babae. Kayong lahat ay iisa dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. At kung kayo'y kay Kristo, kabilang kayo sa lahi ni Abraham at tagapagmana ng mga ipinangako ng Diyos. Praise God! Pangalawang pinag-aaralan po natin sa great blessing natin na natanggap dahil kay Kristo. Nung time na tinanggap natin si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas natin, nagkaroon tayo ng access sa langit at kaya nagkaroon tayo ng confident na mayroon tayong assurance ng kasagutan ng ating mga panalangin. Amen po. Kaya ang bilis na, ang dali ng lumapit sa Panginoon. Kaya nga sabi ng Galatians chapter 4, verse 6 to 7, upang ipakilalang kayo'y mga anak ng Diyos, pinagkalooban niya tayo, ng Espiritu ng Kanyang anak, nang tayo'y makakatawag sa Kanya ng Ama, Ama ko. Amen? Ang sabi niya, kaya't hindi ka na alipin, kundi anak, sapagkat anak, ikaw ay tagapagmana ayon sa kalooban ng Diyos. Tagapagmana tayo ng kagalingan, tagapagmana tayo ng mga pangako ng Diyos sa kanyang mga salita dahil may access na tayo doon sa langit. At ang access natin ay walang iba kundi si Jesus na tinanggap natin sa ating buhay. Amen po? Kaya nga po, naranasan nyo na po bang mag-apply sa isang trabaho at yung merong kang tinatawag na backer o yung merong kang access, may kakilala ka sa loob, no, na nag-a-apply ka at alam mo, confident ka sa sarili mo na matatanggap ako kasi meron akong backer, may access ako sa loob, meron akong access sa loob na confident ako na makakapasok ako o matatanggap ako sa trabaho na to. Kasi bakit? May backer ako may access ako doon sa a-applyan ko. Amen po? Na alam mo sa sarili mo na sa ating mga anak ng Diyos, pag tumawag ako sa Panginoon, alam kong papakinggan ako ng Diyos dahil anak niya ako.
Alam kong makakarating sa luklukan ng kalangitan ang aking mga daing, ang aking mga panalangin, ang aking mga pagtawag. Bakit? Meron na akong access. Confident na ako. Na may assurance na ako na meron kasagutan sa mga panalangin ko. Amen po. Kaya nga po, ang ganda po ng meron kang access sa langit. Kasi bakit po? Kasi mabilis. Ang bilis at madaling lumapit at mabaling mapakinggan ang mga panalangin mo. Amen po. Kaya nga, dito rin po sa LTO rito, may LTO kasi po rito dito sa amin sa May Morong, meron akong kakilala dito na hindi naman talaga siya sa loob ng LTO nagtatrabaho, pero meron siyang, kumbaga dito siya sa labas ng LTO nagtatrabaho. Hindi po siya fixer, pero may mga kilala siya dito sa LTO. Ngayon, kada magpaparehistro ako ng sasakyan, ngayon, ang gagawin ko, i-chat ko. Kasi, nung first time akong magpunta sa LTO dito sa hindi ako pinansin. Hindi ako, kumbaga, mag-inquire ako para magparehistro, ay kailangan pala ma-slot. Ang sinabi sa akin ay 40 slot lang. Sabi niya sa akin, kailangan magpa-reserve ka, magpa-slot ka. Ngayon, yung time na nakilala ko na tong taon na to, dito sa LTO, isang chat ko lang, isang message ko lang sa kanya, isang chat ko lang, magkaparehistro ako bukas. O sige, punta ka lang. Praise the Lord. Pagkada punta ko, nakakapagparehistro agad ako kasi bakit? May access ako Amen po. Yun yung pabor na nakuha natin kay Kristo. Yun yung kagandahan na nakuha natin nung tinanggap natin si Jesus. Yung blessing, yung pabor na nakuha natin kay Kristo. Nagkaroon tayo ng access sa langit. Malakas tayo sa langit. Amen po. Kasi bakit? Anak tayo ng Panginoon at si Kristo ay nasa atin. Amen po. Si Kristo ang backer natin. Si Kristo ang access natin sa kalangitan. Kaya, yung pangalawa, sa great blessing in Christ, yung natanggap natin na magkaroon tayo ng access doon sa langit. Amen po. Kaya nga sinasabi ng Lucas chapter 11, basahin ko po sa inyo. Verse 9. Kaya sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makasusumpong. Kumatok kayo at ang pintuan bubuksan para sa inyo. Amen po. Yan ang assurance na binibigay ng Panginoon sa kanyang mga salita. Sabi niya, kanyang mga salita, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makasusumpong. Kumatok kayo at ang pintuan ay bubuksan para sa inyo. Kaya nga sabi ng John chapter 6 verse 37, ang sino mang lumalapit kay Jesus, kailanman hindi niya itataboy. Yan ang blessing na natanggap natin kay Kristo. Amen? Ayan ang blessing na natanggap natin kay Kristo. Kaya nga po, ang laki ng blessing ng nakuha natin sa Panginoon, ang laki ng blessing na natanggap natin nung time na natanggap natin ang ating tagapagligtas na si Jesucristo. Amen po? May last verse po akong basahin sa iyo dito sa Hebreo chapter 10, verse 19 to 23. Kaya nga mga kapatid, tayo'y malaya ng makakapasok sa dakong banal-banalan dahil sa kamatayan ni Jesus. Binuksan niya para sa atin ang isang bago at buhay na daang naglagos hanggang sa kabila ng tabing. Alalaong bagay ang kanyang katawan. Verse 21, tayo'y may isang dakilang saserdote na namamahala sa sambahayan ng Diyos. Kaya't lumapit tayo sa Diyos ng may tapat na kalooban at matibay na pananalig sa Kanya. Lumapit tayong may malinis na budhi sapagkat nalinis na ang ating mga puso at nahugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. Verse 23, magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako sa atin. Amen? Alam natin na ang nangako sa atin ay hindi tao. Ang nangako sa atin ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. At pag nangako ang Diyos, tapat sa
tapat siya sa kanyang mga pangako. Amen po. Kaya, ang pangalawa sa 3 great blessing in Christ, nagkaroon tayo ng access with confident assurance of an answer. Amen po. Kaya, huwag nating hayaan na si Kristo sa buhay natin ay mawala. Kasi si Jesus lang ang access natin doon sa kalangitan. Amen po. Yan lang po ang ma-share ko po. Maraming salamat po. God bless po sa bawat isa. Tayo po ay manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat sa dakilang pangalan ni Jesus. Maraming salamat, O Diyos, sa mga salita mo, Panginoon. Na tunay nga, Panginoon, na Ikaw, Panginoong Jesus, ang blessing namin. Ikaw, Jesus, ang blessing na natanggap namin, Panginoon, sa aming mga buhay. Dahil simula nung natinanggap ka namin sa aming mga buhay, nagkaroon na kami ng access sa langit. May assurance kami na sa bawat pagtawag namin, sa bawat pagkatok namin, sa bawat paghahanap namin, Panginoon, sasagutin mo kami, makakasumpong kami, Panginoon, at ang pintuan ay bubuksan mo para sa amin. Katulad ng pangako ng iyong mga salita, sino mang lalapit sa iyo, Panginoon, kailanman hindi mo itataboy, O Diyos. Kaya Lord, salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga pagpapala mo, Panginoon, na walang iba kundi Ikaw, Panginoong Yesus, sa aming buhay, Panginoon. Ang great blessing na natanggap namin. Salamat, O Diyos, pagpalain mong yung mga salita sa hapong ito. Purihin ka, O Diyos. Dakilain ka, sambahin ka sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Ayun, maraming salamat po sa hapong ito. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. God bless po sa bawat isa.